Hanggang mahigit 6 na piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Ayon po yan sa ilang oil industry sources. At sinagot naman ng Department of Transportation ang mga agam-agam na baka maantala ang bayad sa mga tsuper at operator sa service contracting program. Saksi si Salima Refran. Pepreno ang sunod-sunod na mega oil price hike dahil sa susunod na linggo, sigurado na ang rollback ayon sa Department of Energy. Sa kwenta ng all industry sources, base sa 4 na araw na trading ng langis sa world market, posibleng bumaba ng 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Hanggang piso naman sa kada litro ng gasolina. Pero maaari pa yang magbago. Depende sa trading ngayong araw. Hopefully, mas steady lang siya na wag na munang umakyat. Pagdasal natin na walang bomba na namang mangyari muna ngayon. Tinatayang 15 milyong commuter naman ang makikinabang sa service contracting program na inanunsyo ng Pangulo kahapon. Ilalathala pa lang ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga panuntunan para rito. Pero tinatayang 50,000 pampublikong sasakyan ang lalahok sa 823 na ruta. 20% ang discount sa pamasahe ng mga pasaherong sasakay sa mga jeepney, UV Express at bus na kalahok sa programa. Bukod pa yan sa 20% na deskwento para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. Mas okay po kasi mas gagaan po yung para po sa budget ng transport. Makakatipid. Pagka nagbigay ng 40% ba yun, di pabor sa amin yun mga senior. Sa mga tsuper namang sasali sa programa, babayaran sila ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometrong biyahe. May cap yan na 100 kilometers kada araw. Kapag sumobra, hindi na babayaran ng gobyerno. Para ma-monitor, gagamitin ng GPS o Global Positioning System ayon sa DOTR. Kailangan may gadget para matukoy ang real-time monitoring sa lokasyon ng mga PUV. Pero pwede rin ang manual na monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Nagipag-usap na rin po ang LTFRB with I think 22 GPS providers. 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Inalmahan niya ng ilang grupo. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Sa kwenta ng DOTR, kung makakolekta ng 5,000 pisong pamasahe sa isang araw ang tsuper na kalahok, di bababa sa 1,000 piso may uuwi niya sa programa. Nakabawas na rito ang discount sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasama ang inihahandang 10 pisong kada litrong subsidiya ng gobyerno. Yung 30 liters a day sa 10 piso bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-kolekta mo sila. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Si Roberto Corpin na 3 dekada ng jeepney driver, umaasang makatutulong ang service contracting program. Pero napaso na raw dati nang lumahok dito noong pandemya. Inabot daw ng buwan bago nila nakuha ang bayad. Sa amin kasi araw-araw ang pera kailangan namin. Kasi pandiesel eh. Hindi naman kasi pwede utang sa gasolinahan eh. Sabi ng operator na si Basilio Henyoso, sana raw ngayon, diretso na sa driver at operator ang kita. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Kaya nababawasan pa. Tiniyak ng DOTR na ididiretso sa bank accounts o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator. Nagutos tayo sa LTFRB. Ang payment nito must be 3 to 5 days. Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Nagbabala rin sila sa mga nais magsamantala. Makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.